Kinidnap ang pinakamagandang babaeng pulis sa istasyon, ngunit sa silid ay puno ng totoong tanong mula sa 5 taong kolehiyo. Nang makita ko sa monitor na nanginginig ang kanyang mga binti sa harap ng mga tanong, saka ko lang naunawaan na ang kaalaman pala ang pinakamabisang pampalakas. Kanina lang, napigilan ni Bai Chuanxia ang sarili na isandal siya sa balikat. Inihiga siya at ikinulong sa tubo malapit sa dingding para may limitasyon ang kanyang galaw. Pagkatapos, tumingin siya sa 2 galon ng malinis na tubig. Binuksan ito, gamit ang 2 kamay para sa kinabukasan. Paminsan-minsan ay sumulyap sa katabing mahabang baril. Hindi niya napigilan. Tumigil si Bai Chuanxia, kinuha ang mahabang baril at pinahawak ito sa kanyang kamay. Mahahaba ang kanyang mga daliri. May kalyo sa magkabilang gilid ng hintuturo, malinaw na madalas siyang gumamit ng baril. Pinilit ni Bai Chuanxia ang kanyang kamay. Para mahigpit na hawakan ito. Para na rin itong tamang paghawak ng baril. Kinontrol niya ang mahabang baril. Ayon sa sarili niyang ritmo, dahan-dahan. Bumaba ang kanyang tingin hanggang sa mga mata. Sandali lang siyang tumingin pero hindi na niya maalis ang tingin. Nawala sa kontrol ang kamay. Dahan-dahang inabot, ang dulo ng daliri ay pumapasok mula sa itaas. Lalong bumigat ang paghinga ni Bai Chuanxia. Gumagana ang 2 kamay niya, hindi siya magawa ng sobrang kuskos dahil natatakot siyang magising ang mahabang baril at matuklasan. Sa ganitong maliit at ritmikong pagpigil, biglang nanginig si Bai Chuanxia, activate ang kanyang skill na liquid poisoning. Isang patak ang pumasok sa inihandang malinis na tubig. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang malinis na tubig at marahang inalog. Ito ang daming kailangan para bantayan ang Qiang Bingbu sa loob ng 48 oras. Pagkatapos ng pagbuga, bumalik ang talino ni Bai Chuanxia. Maingat niyang inayos ang salamin ng Qiang Bingbu. Tumingala siya at nakita ang mukha ng Qiang Bingbu na puno ng kagandahan at tapang, bigla siyang nakaramdam ng hiya. Hindi ako tao. Hindi ko maintindihan, itinuturing niya akong kapatid, pero para matapos ang misyon. Ginamit ko siya at pinahirapan. Ang pagsisisi ni Bai Chuanxia ay naglaho kasabay ng pagtatapos ng estado ng kawalang malay. Muli niyang tiningnan ang kanyang mahabang baril. Kinuha niya ang bote ng malinis na tubig. Lumapit sa baril ng Qiang Bingbu, inabot at hinawakan ito, pinigilan ang udyok na durugin. Pinagsama ang 2 mahabang baril at inilapag sa maliit na mesa. Lumipas ang oras, sa paggana ni Bai Chuanxia ay lalo siyang naging bihasa. Pinahid sa iba't ibang anggulo. Habang pumapasok ang mga patak ng lason sa bote ng malinis na tubig, mabilis itong natunaw sa paligid. Huminga ng malalim si Bai Chuanxia at inayos ang kanyang paghinga. Hinawakan ang kanyang mahabang baril, kinusot, at inilabas ang inihandang katas ng leon. Sandali siyang napatigil dahil sa udyok na hindi mapigilan, pinatak ang likido sa gitna ng kanyang baril. Nakita ang puti sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pinigilan ang pagkuha ng cellphone para kunan, gumamit ng basang tissue para linisin ng paunti-unti. Napakahaba ng baril na ito. Sayang at walang costume na pampalakas si Qiang Bingbu. Muli niyang hinawakan ang pulso. At pinabilis ang oras ng 12 oras. Sinuri ang lahat sa paligid, pinainom siya ng isang lagok ng kontaminadong malinis na tubig. Pagkatapos ay umalis sa silid. Sa buong silid, tanging si Qiang Bingbu na. Nakasalamin at nakatriangle lang ang natitira. Misyon, bantayan ang babaeng hukom ng 48 oras o higit pa. Pinasan niya ang lubos na pag-aalaga. Gantimpala ng misyon, dagdag na anli. Dahan-dahang iminulat ni Qiang Bingbu ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang matinding pagkahilo sa likod ng kanyang ulo. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang alaala bago siya bumagsak. Naalala niya na nasa daan pa uwi siya nang makita niya ang isang kahina-hinalang sumusunod. Sinamantala niya ito at pinabagsak. Bigla siyang nawalan ng malay. Ang huling naaalala niya ay ang kirot sa likod ng ulo. Isang paraan ng pag-atake na tila organisado. Tagapagkulong, nanlaki ang mga mata ni Qiang Bingbu. Pagkatapos ay tinanggihan niya ito, malinaw ang target ng ball Batman. Malabong siya ang hanapin nito. Mabilis niyang inilibot ang tingin upang makita ang kanyang kinaroroonan. Ito ay isang maliit na silid na wala pang 20 metro kwadrado. Lahat ng pader ay natatakpan ng puting papel. Mula sa pagkakaumbok ng papel, makikita ang balangkas ng bintana. Sa sulok ay may nakasabit na lumang telebisyon. Naka-on ito, kumikislap ang snow sa screen, labis na nakakatakot. Sinubukan ni Qiang Bingbu na tumayo, ngunit may humila sa kanyang kanang paa, na naging dahilan upang siya ay muling matumba. Kusang yumuko siya. Sa kanyang kanang bahagi, isang posas ang nagdikit sa kanya sa isang tubo ng tubig. Noon lamang napansin ni Qiang Bingbu na ang natitira na lang sa kanya ay ang salamin at brief. Nanlamig ang kanyang mukha. Automatiko niyang tinakpan ang kanyang dibdib, naninikip ang kanyang noo. Anong nangyari? Hindi siya isang inosenteng babae. Agad siyang nagsuri. Di nagtagal, natuklasan niya na walang ibang sugat maliban sa pagtanggal ng kanyang baluti. Hindi ito nagbigay sa kanya ng anumang kaginhawahan, lalo lamang siyang nangitim ang mukha.
Iba't ibang palatandaan ang natuklasan niya. Ipinapakita rin nito na maaaring inatake siya ng masasamang loob, ngunit ngayon ay hinubaran lamang siya at hindi ginalaw. Ito ay kumakatawan sa isang mas malubhang katotohanan, ito ay isang pinlano na sabuatan laban sa kanya. May tiwala si Chang Binbu sa kanyang itsura at pangangatawan. Kayang pigilan ng kalaban ng sarili. Na nangangahulugang ang kidnapper ay may mataas na disiplina at may mas malaking pakay. Sa sandaling ito, libo-libong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Siya ay isang pulis. Ngunit hindi siya sangkot sa malalaking kaso, kaya't inalis muna niya ang posibilidad ng paghihiganti. Dahil pulis siya, napakataas ng panganib na kidnapin siya. Marahil ay may isang malaking tao ang nagkagusto sa kanya at siya ay dinukot. Upang gawing, alam din ni Chang Binbu na napakalayo ng hulang ito, ngunit kung may magplano ng kidnapping laban sa kanya, tiyak na alam nila ang kanyang pagkakakilanlan. At ang pagkidnap sa kanya, pagtanggal lang ng kanyang baluti at hindi siya ginalaw habang walang malay, ay nagpapatunay na may mataas na kalidad ang mga kidnapper at may mas malaki silang pakay. Bagamat siya ay pulis, ang kanyang mga magulang ay ordinaryo, walang koneksyon. Sa tingin ni Chang Binbu, ang tanging bagay na maaaring maging target sa kanya ay ang kanyang magandang mukha at pangangatawan. Nakipagsapalaran sila na kidnapin ang isang pulis. Kaya gaano kalaki ang tao sa likod nito? Hindi siya nangahas mag-isip. Nakapanood din siya ng ilang pelikula. Habang iniisip ito ni Chang Binbu, lalong umitim ang kanyang mukha. Tanging isang taong may kapangyarihang sumasakop sa lahat ang may kakayahan. Nasaan ako? May telebisyon doon sa sulok. May nagsasalita sa Ray. Hello, Chang Binbu. Sino ka? Saan ako pupunta? Wala akong makitang clue. Kung mananalo ka, makakakuha ka ng kaligtasan. Kaligtasan? Bakit naman? Matagal na akong nagtatago. Ikaw ay nagtatago at nagsisinungaling sa mga tao sa paligid mo, itinatago ang iyong katotohanan. Niloko mo ang iyong sarili. Sino ang niloko ko? Sa totoo lang, isa kang pervert, isa kang walang pag-asa na tao. Pinili mong itago ang dati mong sarili, pero hindi ka karapat-dapat maging pulis. Mali yata ang tao mo. Sa totoo lang, hindi ko alam. At hindi pa ako nagkaromansa. Ngayon, magkakaroon ka ng pagkakataong harapin ang tunay mong sarili. Sa kawalan ng pag-asa, lalabas ang tunay mong pagkatao. Chang Binbu, ngayon gusto kitang paglaruan ng laro. Anong klaseng laro? Buksan mo ang kahon sa kanan mo, naroon ang kailangan mo. Ano ito? Mga review materials. Hindi ako makapaniwala. Mayroon kang 48 oras. Sa ilalim ng tutorial ay may 20 set na exam paper. Magsimula na. Kailangan mong gawin ito sa loob ng 72 oras. Kung matapos mo ang 20 set na ito na may 70% accuracy, mapapatunayan mo sa akin na ang iyong kalooban ay may kapangyarihang supilin ang iyong tunay na pagkatao. O sa susunod na 70 oras tanggapin ang iyong tunay na pagkatao. Sa oras na yon, magkakaroon ka pa rin ng kalayaan. Tapos na. Grabe naman ito. Kaya ko ba ito? Ngunit ang iniisip ni Chang Bin ay ang layunin ng misteryosong tao sa pagkidnap sa kanya. Una, hindi ito biro. At sinasabi ng misteryosong nasa likod na mas kakaiba ang kanyang tunay na pagkatao. Napanood na rin ni Chang Bin ang mga pelikulang sikat. Ngunit iyon ay kuryosidad lamang, at saka siya ay isang pribadong babae. May sakit ba? Nakaupo siya sa sahig, walang ideya. Lohikal na. Kahit anong isipin, hindi niya malaman ang layunin ng nasa likod. Tumingin muli si Chang Bin sa test paper. Sumasakit na ang ulo. 2 galon ng purified water, sa tabi ay may compressed biscuit. Kahit hindi marami, kung totoo na 72 oras lang, sapat na. Siya ay nasa proteksyon, ngunit malalantad. Kalokohan. Walang masabi si Chang Bin. Sa tingin niya ito ay lubhang katawa-tawa. Bigla, yumuko siya at tumingin sa tatsulok, may kakaibang kaba. Nakakunot ang noo ni Chang Bin. Inabot ang purified water, uminom para kumalma. Hindi siya nag-aalala na may laso ng tubig. Dahil hindi kailangan. Sa kabilang banda, si Bai Chuanxia ay sa pamamagitan ng sisi. Pinapanood ang bawat galaw ni Chang Bin sa kwarto, pinapanood siyang kumakatok sa dingding ng ilang sandali, sa huli sumuko. Umupo sa sahig at nag-check ng sarili. Bumuntong hininga. Ganyan talaga ang tao. Sa oras ng panganib, kung may magsasabi sa iyo na basta huwag kang magulo. Pagkatapos ng 72 oras, makakakuha ka ng kalayaan. Sa ganitong sitwasyon, mas hilig ng tao na sumuko na. Kung bakit college entrance exam paper, wala siyang magawa, ito lang ang nahanap niya. Pinapanood niya sa video si Chang Bin na pumunta sa kahon, kinuha ang test paper sa loob. At inilapag muli. Naiintindihan niya ang sakit na ito. Paumanhin. At Chang Bin? Sa kwarto, si Chang Bin ay nakatingin sa test paper. Ang mga titik ay parang pamilyar, pero parang nakalimutan na. Pakiramdam niya ay magulo ang isip. Habang tumataas ang kanyang blood pressure, ang pakiramdam na yon sa katawan ay bumalik muli.
Nagkaroon siya ng udyok, gustong aliwin ang sarili gamit ang daliri. Hindi. Nanginig si Changbin. Bakit nagkaroon ng ganitong pag-iisip? Para maabot ang ganitong epekto. May isang uri ng tubig na pwedeng, kapag nalanghap, hindi na makontrol at magsimulang magka. Ngunit alam din ni Changbin. Ang reaksyon niya ngayon ay tiyak na hindi ganoon. Pumaputi ang mukha ni Changbin. Totoo ba ang sinabi ng manika? Ang tunay na siya ay sumusubok kapag pinoprotektahan. Ay lalabas? Hindi, impossible. Talagang imposible. Kinuha ni Changbin ang test paper at sinimulang suriin ang mga datos. Habang tumutok ang kanyang atensyon, bahagyang nawala ang kaba ng katawan. Ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Okay, nagsimula na siya. Maganda, magpatuloy tayo. Nasa monitor siya, sumusulat. Medyo hindi mapakali. Kailangan kong patunayan ang sarili ko. Nasa kwarto siya, 48 oras na. Ang sakit ng mga pagkakamali. Sumusulat pa rin siya, pero hindi mapakali. Epekto ng tubig. Kinokontrol niya ang sarili. May nag-doorbell. Sino kaya yon? Wala pang 12 oras. Ah, siya pala. Bakit nandito siya? Beichuan. Noong huling beses na tinulungan mo akong maglinis ng kwarto, binili ko ang paborito mong ribs para pasalamatan ka. Ah, Jichuan, paano mo nalaman ang address ko? Tinanong ko kay Changbin ang address. Baka naman? Dahil tinanggihan mo ako, Beichuan, balak mo na bang hindi ako pansinin magpakailanman? Ang init ng panahon. Medyo nalilito siya. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Wala akong masabi. Hindi mo ba ako papapasukin? Ah, pasok. Tingnan mo naman. Naku, nasaktan ka ba? Mahirap bang mag-isa? Ah, magpanggap ka na lang at huwag magsalita. Gutom na si Beichuan Jun, nagsuot siya ng damit at lumiwanag ang paningin. Bitbit ang plastic bag, pumunta sa kusina. Ako na ang magluluto. Ako na. Sumunod si Beichuan siya sa kanya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Para bantayan si Kuang Bingbu. May mga bagay pa akong hindi naayos. Natural lang ang suot niya, iniabot ang mga kamay sa likod. Itinali niya ang mahaba niyang buhok sa isang ponytail. Walang duda, magaling siya sa gawaing bahay. Kahit first time niya sa kusina, maayos ang dalaw. Si Beichuan siya, isang kamay lang ang magalaw. Habang naghuhugas ng gulay gamit ang isang kamay, napadaplis ang tingin niya sa kanyang mukha, mga mata parang itim na hiyas. Perpektong mga tampok, hindi maikakaila, maganda talaga siya. Akala ko dati ay mataas na bulaklak, pero nang itali niya ang buhok, biglang naging dalagang marunong sa kusina. Dahil sa init ng tag-araw, lumilitaw ang pinong pawis sa kanyang noo. Seryoso ang itsura. Biglang may naisip ako. Napansin ni Beichuan siya na tinitingnan ko siya. Lumingon siya. May ngiti sa mata. Mabilis na umiwas ng tingin si Beichuan siya. Lahat ng lalaki may ganitong pangarap, di ba? Mabilis kaming nagluto. Kakain na ako. Nagdikit ng palad si Beichuan Yonay. Matagal na akong hindi kumakain ng ganito kagaan. Habang nagdadagdag ng pagkain si Beichuan Yonay, hindi alam ni Beichuan siya kung ano ang sasabihin. Pagkatapos kumain, kusang naghugas ng pinggan si Beichuan Yonay at pinahinga siya. Tapos mag-isa siyang nag-ayos sa kusina bago bumalik sa sofa, umupo sa tabi niya. Salamat. Mahina ang boses ni Beichuan siya. Lene. Tinignan siya ni Beichuan Yonay sa mukha. Hulaan ko na nagtataka ka kung bakit kita hinanap ngayon. Iniisip mo ba na may gusto ako sa'yo, at pinangalanan na ang magiging anak natin? Napakibot ang labi ni Beichuan siya. Masasabi ba niya na chicken legs lang ang naisip niya, at hindi pa umabot sa pangalan ng bata? May gusto ako kay Beichuan Jun, biglang natawa si Beichuan Yonay. Beichuan siya. Pero hindi iyon pag-ibig na uri. Napalitan ang ngiti ni Beichuan Yonay ng seryosong ekspresyon. Dahil pareho tayo ng uri ng tao. Beichuan siya, mahilig ka ba sa legs? Biglang nagbago ang timpla ni Beichuan Yonay. Hindi. Mariing tumanggi si Beichuan siya. Pero kanina ka pa nakatingin sa medyas ko. Nakangiting sabi ni Beichuan Yonay. Nagtataka ka ba kung bakit laging nakamedyas ako? Inamin ni Beichuan siya na na-curious siya. Gusto mo bang tingnan? Nagkatinginan sila ni Beichuan Yonay. Pwede ba? Hindi inakala ni Beichuan siya. Inimbitahan siya ng mataas na bulaklak ng paaralan. Hindi siya leg lover, pero ang ganda ng mga paa ni Beichuan Yonay. Ang kakaibang payat ng dalagang high school, kasama ang makinis na medyas. Hindi ko maisip kung gaano kaganda ang pakiramdam. Nakita ni Beichuan Yonay ang pag-aatubili niya. Pusang inabot at hinawakan ang kanang kamay niya. Talaga bang ibibigay? Dapat bang punitin? Pwede ba? Anong ginagawa mo? Hipakita mo sa akin. Huwag kang gumalaw. Ah, nararamdaman ko. Tingnan mo ito. May sugat ako noong bata ako. Naalala ko noong hawak ko ang kamay ni na tatay at nanay. Pumunta kami sa amusement park, tapos may kotse na dumaan. Pasensya na. Hindi dapat humingi ng tawad ang mabuting tao. Ang pumatay sa magulang ko. 1 taon lang ang sentensya dahil sa reckless driving. Huwag kang magmukhang ganyan.
Anak siya ng isang abogado. Kumain siya ng droga habang nagmamaneho. Kaya 1 taon lang. Walang intensyong pumatay. Nakita mo ba si baseball hero? Siyempre. Sayang, wala na siyang balita. Bai Chuanxia, kilala mo ba ang ginagawa niya? Sa tingin ko, masyadong konserbatibo, di ba? Hindi magbabago ang mga tao dahil lang nasaktan sila. Sasabihin ko sana masyadong ekstremista. Hindi konserbatibo. Bai Chuanxia. Pareho tayo ng pinagdaanan. Nakikita ko sa mata mo na may itinatago ka. Nagpapanggap kang mabuting tao ayon sa lipunan. Naiintindihan kita. Pareho tayo ng pinagdaanan. Dapat tayong magtiwala sa isa't isa. Anong ginagawa mo? Nakapasok na ang kamay mo sa loob. Pasensya na. Mabilis niyang inalis ang daliri, inilagay ang kamay sa mukha, at na-distract dahil sa pakikinig sa iyong sinasabi. Wala, okay lang. Hinawakan ni Ji Chuan Yunai ang kanyang mahabang buhok sa tenga at biglang tumayo. Ngayong gabi, ibibigay ko sa iyo ang address. Tandaan mong pumunta, sasabihin ko na ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang tumalikod at umalis, hindi nakalimutang dalhin ang basura sa kusina. Itinaas ni Bai Chuanxia ang kanyang kamay, ang dulo ng daliri ay may mamasa-masa at malinaw na likido. Nalungkot din siya. Noong kalahati pa lang nang sinasabi ni Ji Chuan Yunai, napagtanto na niyang mapanganib ang usapan, kaya ipinapasok na niya ang kanyang daliri. Sinusubukan niyang tapusin ang usapan. Umabot ang kanyang daliri sa bunganga ng hiwa, at dahan-dahang dumulas sa gilid nito. Nasa sariling mundo pa si Ji Chuan Yunai, hindi namamalayan. Wala nang magawa si Bai Chuanxia. Ang dulo ng daliri ay pumasok na ng halos kalahating sentimetro, malapit nang mabutas ang isang patong ng bato, saka lang natauhan si Ji Chuan Yunai. Inilapit ni Bai Chuanxia ang kanyang daliri sa ilong at suminghot, walang amoy. Ang pagkikita ngayon ay muling nagpatunay sa kanyang kutob, sa ilalim ng anyong mataas na bulaklak ni Ji Chuan Yunai. Ay nakatago ang isang halimaw. Si Bai Chuanxia ay hindi mabuti, at sa imbitasyon ni Ji Chuan Yunai ngayong gabi. Hindi siya makakatanggi. Hindi siya naniniwalang titigil si Ji Chuan Yunai kapag tumanggi siya. At kung kakapit si Ji Chuan Yunai sa kanya, ang bagay tungkol sa kanyang pagbabantay sa Chang Bingbu ay malamang na malalantad. Mabilis na bumalik si Bai Chuanxia sa silid, kinuha ang cellphone, binuksan ang kamera, at nang makita si Chang Bingbu sa screen ay nakahinga siya ng maluwag. Hindi maganda ang kalagayan ni Chang Bingbu ngayon. Malamang nakainom na naman siya ng may halong tubig, nanginginig ang katawan. Pinagdikit niya ng mariin ang kanyang mga hita, tila pinipigilan ang sarili. Si Chang Bingbu, habang ginagamit ang utak, ay sumusulat ng isang problema sa math. Lalong dumidiin ang mga daliring humahawak ng lapis. Ang patuloy na init na dumarating ay nagpapahirap sa kanyang focus. Parang may balahibong bahagyang dumadaan sa kanyang posisyon. Napakasensitibo. Bahagyang sumandal ang kanyang katawan. Namamaga ang isang bahagi, at parang hindi kontrolado ang ibaba, nagkakaroon ng kakaibang kati. Gusto niyang abutin ito, isang beses lang. Bahagyang kinagat ni Chang Bingbu ang kanyang labi. Bagamat hindi naman malakas ang presyon, ito ay paulit-ulit at matagal, na nagdulot ng manipis na likido sa namamagang bahagi. Buwisit, ibinaba niya ang lapis. Ang kati ay hindi siya makapag-concentrate. Mas mahalaga, matapos mamaga ang ibaba ay nagkaroon ng ihi. Simula nang makidnap. Hindi pa siya nakaihi. Sa tabi lang ay may 2 bote, at napagtanto ni Chang Bingbu ang gamit ng mga ito. Malaki pa ang bibig ng bote. Ang nasa likod ng kanyang pagkakakulong ay talagang maasikaso. Sigurado siyang may kamera sa kwarto, kaya pinipigilan niya ang sarili. At dahil mahirap ang pagtitiis, nagsimula siyang mag-alinlangan, kaya ba niyang umangkop? Kung hindi, bakit pagkatapos mabantayan ay biglang nagkaroon ng kakaibang kati? Hindi yon. Umiling si Chang Bingbu. Kailangan lang niyang umihi, kaya naman. Ngayon, si Bai Chuanxia ay nakahiga sa kama, hawak ang kanyang telepono, pinagmamasdan ang patuloy na pagbabago ng posisyon ni Chang Bingbu. Maliwanag na ang dinagdagan ng sangkap na purified water ay nakakaapekto sa kanya. Pagkatapos bitawan ng panulat, siya ay nahihirapang magdesisyon. Ang tingin ni Chang Bingbu ay nag-ikot sa silid. Umupo siya sa pwesto ng 1.5 oras. Napansin niyang yumuko siya, lumapit sa kahon ng papel, at kinuha ang bote ng inumin na may malaking butas na inilagay niya roon. Isang elite ng pulisya na dapat ay nag-imbestiga, sa halip ay napilitang umupo para sa 5 taong college entrance exam kanina lang ay nag-imbestiga pa siya. Ngunit sa susunod na segundo ay nakulong siya sa examination hall. Noong siya, ang elite ng pulisya, ay nakaupo na gumagawa ng 20 sets ng college entrance exam, biglang naging kakaiba ang kanyang katawan. Patuloy na nagbabago ang posisyon ni Chang Bingbu. Maliwanag na ang dinagdagan ng sopas na purified water ay nakakaapekto sa kanya. Pagkatapos bitawan ng panulat, siya ay nahihirapang magdesisyon. Ang tingin ni Chang Bingbu ay nag-ikot sa silid.
Yumuko siya, lumapit sa ilog, at kinuha ang bote ng maidong ina nandoon. Lumawak ang mga mata ni Bai Chuanxia habang nakatingin sa screen. Pinigil ni Chang Binbu ang kanyang ngipin. Ang kanyang mga daliri ay kumapit sa gilid ng kanyang damit panloob, bahagyang hinila pababa, ngunit mabilis. Napagtanto niya na ito lang ay hindi sapat upang takpan ang butas, at baka dumikit pa ito. Pinigil ni Chang Binbu ang kanyang ngipin. Ang kanyang mukha ay nagpahiwatig ng kahihiyan. Sa pagkakataong ito, diretsyo niyang hinila pababa. Ito rin ang dahilan kung bakit nakita ito ni Bai Chuanxia ng malinaw. Walang bakas ng paggupit sa damuhan. Bahagyang bumukas ito matapos ang bugso ng nyebe. Nakatitig si Bai Chuanxia kay Chang Binbu. Ang matigas na mukha na basang-basa sa pawis, iniayos niya ang kanyang damit. Masakit matapos ang kabuluhan. Ayaw itong aminin ni Chang Binbu, ngunit sa maikling sandali. Dumating ang isang pakiramdam ng ginhawa. Mabilis itong natapos. Kinuha niya ang papel at marahang pinunasan. Ang malambot na papel na ito, sa sandaling dumampi, ay agad na nagsimulang maglabas ng likido. Para itong isang bulkan na nasa bingit ng pagsabog. Isang matinding pagnanasa ang bumangon sa kanya, ang kanyang mga daliri ay handang gawin ang lahat. Sa sandaling bumangon ang pagnanasa, ito ay pinigilan ni Lizai. Nagkunot ang noo ni Chang Binbu. Mabilis niyang inayos ang kanyang sarili, bumalik sa college entrance exam paper, at kinuha ang reference book. Nagsimula siyang mag-aral, ginagamit ang pag-aaral upang ma-distract ang kanyang atensyon. Nang matiyak ni Bai Chuanxia na walang kakaiba, itago niya ang kanyang telepono, kaya ang malalaking hita ni Sashuang ay na-expose lamang, at tanging ang salamin ang nakikita. Sa harap ng kamera, siya ay naiinis. Mahaba pa ang panahon. Sa huli, si Chang Binbu ay inom ng tubig. Ang kanyang kalooban ay mananatiling gising, ngunit ang pagnanasa ay tataas. Kahit pilitin niyang kontrolin ang sarili at hindi gumalaw, mabilis siyang mapapagod at magkakamali. Sa oras na yon, ang kanyang maong ay magiging basa-basa. Ang matigas na mukha, habang patuloy na tumutulo, ay kailangang mag-concentrate. College entrance exam math problems. Walang duda, ito ang lasa ng kahihiyan. Ibaba ni Bai Chuanxia ang kanyang telepono. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghintay. Maghintay sa oras na pumutok ang fountain para matapos ang misyon. At sa panahong ito, hindi dapat may anumang makagambala sa kanyang plano. Si Chuan Yunay, ano ba ang balak mong gawin? Bai Chuan, may mensahe para sa iyo. Pwede bang pumunta sa paaralan sa ikalawang period? Ipapakita ko sa iyo ang lahat tungkol sa akin. Si Chuan Yunay. Pumasok siya sa paaralan ng maingat. Ang buwan ay sumisilip sa bintana. Bai Chuan kun, alam kong darating ka. Ji Chuan Tongsu. Bakit mo ako tinawag ngayon? May problema ba? Sinabi ko na hindi ako magaling sa salita. Tumayo si Ji Chuan Yudai at lumapit sa isang bagay na natatakpan. Nagulat si Bai Chuanxia nang makita ang nakatali na babae. Mabilis niyang sinuri ang babae, isang babaeng badyaw. Ang kanyang pampaganda at katawan ay nagdulot ng matinding kaibahan. Nanginginig siya, hindi makapagsalita. Ji Chuan Tongsu, siya sino siya? Ano ang gusto mong gawin? Bai Chuan Tongsu, hindi mo ba siya kilala? Gongzi Tongsu, isang babaeng badyaw na ganito. Dapat kilala ng mga lalaki si Gongzi. Itong babae, hindi ba siya ang delinquent na second year? Agad niya itong nakilala. Sa paaralan, madalas siyang magpakita ng kalahati. Si Bai Chuan Junji na si Lizzie Tongsu ba? Walang makakaalala sa isang ordinaryong babae. Si Lizzie ay mabait na babae, kasama lang ang lola, nagtatrabaho ng lihim gabi-gabi. Sana makatulong sa pamilya. Pangarap niya ay magdisenyo ng damit. Ginagamit ni Gongzi ang trabaho ni Lizzie. Pilitin siyang makipagtalik at binubuli sa paaralan. Si Lizzie ay huminto sa pag-aaral, sumuko sa pangarap. Ngayon nagtatrabaho sa convenience store. Hindi ito patas, di ba? Si Lizzie ay mabait, pero inaapi dahil siya ay ordinaryong babae na walang pakialam. Kaya kahit inaapi, walang tumutulong sa kanya. At si Gongzi na umaapi sa kanya. Ano ang gusto mong gawin? Bagamat kasuklam-suklam ang buli na si Gongzi, si Kichikawa Yuna ngayon ay nakakatakot para sa kanya. Sa sandaling iyon, para siyang demonyong may magandang balat. Lumapit si Kichikawa Yuna sa likuran ni Bai Chuanxia. Bigla niyang iniunat ang kamay at niyakap siya mula sa likod. Nakaramdam si Bai Chuanxia ng lambot sa kanyang likod. Parang wala siyang suot na damit. Tumikwa si Kichikawa Yuna at sumandal sa tenga niya. Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim, ako mismo ang pumatay sa aking tiyahin. Nanginig si Bai Chuanxia. Nagkaproblema. Sinabi sa kanya iyon ni Kichikawa Yuna kung hindi siya sasama rito. Tiyak na lalabanan siya ni Kichikawa Yuna. Dumikit ang mukha ni Kichikawa Yuna sa kanyang likod. Nahulog siya sa tabi ko. Malinaw kong naramdaman na umaagos ang isang buhay. Napakasarap ng pakiramdam. Nanginginig na naman ang katawan ni Bai Chuanxia. Kumpirmado, may sakit itong tao at malubha. Nararamdaman niya ang lambot mula sa likod. Ano ang gusto mong gawin ko sa kanya? Tanong niya kay Kichikawa.
Niyakap siya ni Kichikawa Yuna. Sa paraang naiisip mo, sakto at napakasakit. Nanlamig ang mukha ni Bai Chuanxia. Tumingin siya sa babaeng nasa harap. Maaari na siyang gumamit ng kahit ano. Para maingat na putulin ang damo. Masama siyang tao. Pabulong na sabi ni Kichikawa Yuna. Gagawin mo ba ito para sa katarungan? Napalunok si Bai Chuanxia, nanginginig ang boses. Kapag ginawa ko yon, magiging kasama mo na ba ako? Tama. Dumampi ang kamay ni Kichikawa Yuna sa kanyang dibdib. Magiging magkasama tayo. Namutla si Bai Chuanxia. Pinisil ng kanang kamay niya ang baton sa bulsa. Tumanggi ako. Iniwalay niya si Kichikawa Yuna. Kung gagawin ko yon, ano ang pinagkaiba ko sa kanya? 3 bahagi lamang ng sinabi ni Bai Chuanxia ang totoo. Ang iba pang 7 bahagi ay dahil sa pag-iingat. Sino ang nakakaalam kung may kung anong sakit si Gongzi mula sa pakikipagtalik sa iba? Baka may kakaibang bagay na nasa kanya. Wala siyang dalang payong at kung gagawin niya, may iwan ng ebidensya sa kanyang katawan. Hindi siya tanga. Nagkunwaring nang hinayang si Kichikawa Yuna. Sayang, ngunit tama si Bai Chuanxia. Dapat tayong gumamit ng pantay na paraan. Nagulat si Bai Chuanxia. Akala niya hindi madaling kausap si Kichikawa Yuna. Kinuha ni Kichikawa Yuna isang maliit na makina na may mga karayom. Agad itong nakilala ni Bai Chuanxia, isang handheld tattoo machine. Huwag nating hayaang mambuli pa si Gongzi. Inihanda ni Kichikawa Yuna ang tinta. Lumapit kay Gongzi at walang pag-aalinlangan na tinutok ang karayom sa kanyang mukha. Nanginginig ng husto ang katawan ni Gongzi, ngunit walang awa si Kichikawa Yuna. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Mabilis na lumitaw ang mga titik sa mukha ni Gongzi, ako ay isang bully. Nangilabot si Bai Chuanxia. Isang magandang demonyo lang. Hindi tumigil si Kichikawa Yuna. Pagkatapos ng mukha, lumipat siya sa leeg ni Gongzi, at sa kanyang mga bola na umaakit ng marami, tinatak din ang ako ay isang bully. Ginoong Bai, napakainit ng katawan ko. Tulungan mo ako, huwag mo akong iwan. Hindi ko na kaya, pakiusap. Bai Chuanjun, anong nangyayari sa'yo? Bai Chuanjun, ang init ko. Wala na siyang malay. May amoy sa hangin, tingnan mo ako. Bai Chuanjun, gusto mo ba ang aking medyas o binti? Siya ay nababaliw na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Bai Chuanjun, nahiya ka ba? Ako'y narito, huwag kang matakot. Tayo ay magkasama, dapat kang maging tapat. Ako'y hindi ko alam. Niloloko mo ba ako? Ayaw mo bang sumama sa akin? Hindi ko ginagawa yon. Kailangan nating maghintay ng 72 oras. Bai Chuanjun, gusto mo ba ang aking medyas o hita? Tumahimik ka, mahal ko. Ang tapat ay may gantimpala. Gantimpala? Ano yon? Huwag kang gumalaw, tahimik lang. May nararamdaman ako sa likod. Ito ay ibinigay ko sa'yo. Huwag mong itago. Gamitin mo ito rito. Bai Chuanjun, tayo ay magkaibigan. Alam mo na ang totoo, tanggapin mo. Hayaan mo akong gabayan ka. Ngayon, nakita mo na ang tunay na ako. Dapat ko nang makita ang lahat sa'yo, Bai Chuanxia. Ang babae na to ay talagang nagpapasakop ng aso. Anong shared feeling? Puro kabubuhan. Ang galaw ni Chuan Yun na isa kamay ay lalong bumibilis. Ang gentle naman ni Bai Chuanjun. Biglang dumoble ang lakas ng kamay. Napigil ang hininga ni Bai Chuanxia. Nanginginig siya buong katawan. Sa ilalim ng pambalot ng medyas at sa kanyang kontrol, tuluyan siyang bumigay. Matyagang hinintay ni Chuan Yun ay ang paghupa niya. Saka lang niya ginamit ang basang tela para pahirin siya. Ngayon, tunay na tayong magkasamang trabaho. Hinawakan ni Bai Chuanxia ang medyas, saka tiningnan ang binata sa kama na di kumikibo. Aktibong nagtanong, ano ang gagawin sa kanya? Ngumiti ng matamis si Ji Chuan Yunay. Umuwi ka na, maligo kang mabuti. Gusto pa sana niyang magsalita. Pero biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Sa pagitan ng magkakasama, hindi dapat magkaroon ng pagdududa. Naiintindihan ko. Yumuko siya, tinago ang sama ng loob sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Hinaplos ng kanyang kamay ang pisngi nito. Ang boses ay matamis na parang lason. Malapit na, ikaw naman ang tutulong sa akin. Kinidnap ko ang pinakamagandang babaeng pulis ng Metropolitan Police Department. Pero sa kwarto ay puno ng 5-year college entrance exam na practice tests. Nang makita sa CCA na nanginginig ang kanyang mga binti habang nakaharap sa exam paper. Doon ko napagtanto na ang kaalaman pala ang pinakamabisang pampasigla. Nakahiga si Bai Chuanxia sa kama, hawak ang medyas na yon. May mga puting tigang na bagay na nakadikit pa roon. Magaang dumikit sa kamay. Isinuot ni Ji Chuan Yunay ang medyas na ito kay Bai Chuanxia, at pagkatapos hugasan ay hindi niya ito inalis. Ibig sabihin, masyado siyang may tiwala sa sarili na kaya niya itong kontrolin ng lubos. Huli na ang lahat. Pumikit si Bai Chuanxia. Sobrang sakit ng ulo niya. Ano man ang iniisip ni Ji Chuan Yunay. Isang bagay ang sigurado, siya ay baliw. Nang amuyin ng binata ang kanyang katawan. Hindi siya nagdalawang isip, nakangiti pa. Ang binata ay sumigaw sa sakit.
At sa wakas ay nawalan ng malay. Sa buong proseso, hindi kumibo si Chuan Chuan Yunai. Alam na alam ni Bai Chuanxia na ang ganitong baliw para lang sa kasiyahan, lalo lang lalakas ang loob. Hindi niya maisip kung gaano kalaki ang susunod na laro-laro ni Chuan Chuan Yunai. Huminga ng malalim si Bai Chuanxia, pinilit ang sarili na kumalma. Ngayon, kailangan niyang panatilihin ang sitwasyon. Tahimik niyang binuksan ang interface ng sistema. Quest, protektahan ang babaeng opisyal ng batas ng mahigit 48 oras at hayaan siyang makaranas ng sukdulang pag-aalaga. Gantimpala, dagdag 3 sentimetro. Paulit-ulit niyang pinag-aralan ang detalye ng misyon. Hindi na pwedeng patagalin pa. Inilabas niya ang kanyang telepono at binuksan ang CC feed. Sa madilim na kwarto, nakaupo si Chang Bingbu sa harap ng mesa, tuwid ang likod, mabilis na sumusulat ng exam paper. Sa unang tingin, tila sobrang nakatutok siya. Pero kapag pinalapit ang kamera, mapapansin ang isang bagay. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga hita, nanginginig ang tuhod, parang pinipigilan ang sarili. Ang tatag mo, pabulong na sabi ni Bai Chuanxia. Kahit na sobrang sensitibo na siya na ang simpleng pag-upo ay magpapawala ng kontrol, pinipilit pa rin niyang mag-focus sa pagsagot. Lahat ito ay mga tunay na tanong sa college entrance exam B. Kahit na si Chang Bingbu ay isang matalinong estudyante, ang muling pagsagot sa ganitong uri ng tanong pagkalipas ng maraming taon ay nangangailangan ng buong atensyon. Kung ordinaryong tao, nasira na ang isip. Pinindot ni Bai Chuanxia ang kanyang telepono. Ang ihi sa kwarto ay biglang nagsindi. Lumingon si Zhang Bin at naroon na naman ang nakakatakot na manikang iyon. Boses na mekanikal mula sa speaker. Zhang Bin, 60 oras na countdown. Hindi mo pa ba nakikilala ang sarili mo? Manahimik ka. Pinalo niya ang karton. Huwag kang magkunwaring multo rito. Ang manika sa ihi ay nagsabi, ang iyong katawan ay mas tapat kaysa sa iyong bibig. Kung paano ka nagpabalik-balik kagabi. Na-record lahat ng surveillance. Biglang tumahimik si Zhang Bin at kinagat ang kanyang labi. Tulala, itim na mga butas ng mata. Hindi gumagalaw, tila isang santo. Nais ko sa iyo ng magandang panaginip. Sa susunod na segundo, ang ilaw at li ay sabay na namatay. Sa pamamagitan ng night vision surveillance, nakita ni Bai Chuanxia ang ekspresyon ni Zhang Bin na gulat sa dilim bago humiga sa matigas na tabla. Kahit nakahiga siya, ang katawan niya ay tila hindi mapakali, mahigpit na nakakuyom ang kanyang dibdib. Patuloy na nag-aayos ng posisyon sa pagtulog. Nawalan ng distraction, mas lumalakas ang init sa loob. Ang madilim na paligid ay lalong nagpapataas ng pagnanasa. Bigyan siya ng konting pampasigla. Hindi sinasadyang iniabot niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ngunit nang dumaan ito sa kanyang hita, ibinalik niya ito. Nakuyom ang kanyang kamay. Pinatay ni Bai Chuanxia ang kanyang cellphone. Maliwanag na sa labas. 6:00 ng umaga. Mabilis siyang naghilamos. Isiniksik ang cellphone ni Zhang Bin sa kanyang bulsa, nagkunwaring tumatakbo at lumabas. Sa parke, inilabas niya ang cellphone at binuksan ito. Biglang sumulpot ang 12 ng missed calls. Nilaktawan niya ang mga hindi kilalang numero at nakatuon ang tingin sa 3 missed call mula sa Yamashita. Mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri. Emergency mission. Tumawag sa loob ng 72 oras. Ngunit sa sandaling pindutin niya ang send, bigla siyang tumigil. Si Zhang Bin na yon. Nakainom ng nakalalasing na tubig, ngunit nakakasulat pa rin ng college exam habang nagsusuka. Hindi ko dapat maliitin ang mga pulis sa mundong ito. Mabilis niyang binura ang mensahe at diretsyo niyang pinatay ang cellphone. Tiyak na kakailanganin ng oras ang istasyon ng pulisya para malaman na nawawala si Zhang Bin. At saka, nandoon pa si Jichuan Yonai. Sapat na yon para mapaglaro ko sila. Dahan-dahan niyang natapos ang isang ikot ng pagtakbo. Pag-uwi, pagdating sa pintuan, biglang huminto ang kanyang mga paa. Bitbit ni Jichuan Yonai ang isang shopping bag, nakangiting nakatayo sa harap ng kanyang pintuan. Magandang umaga, Bai-kun. Jai. Jichuan-kun. Bigla siyang nagpalit ng ekspresyon, nahihiya at nagulat. Bakit ka nandito? Lumapit siya ng isang hakbang, halos dumikit sa katawan nito. Ang boses niya ay sobrang tamis. Dahil nandito ka. Pabulong na wika ni Jichuan. Bakit walang amoy ng pawis? Isang hakbang paatras si Bai Chuanxia, ipinakita ang kaliwang kamay na may benda. Naglakad-lakad lang. Hindi ako makatakbo. Pumapasok sa bahay si Jichuan Yonai ng magaan. Ibinaba ang shopping bag, hinubad ang kanyang sapatos. Ang kilos ay parang sa sariling bahay lang. Malapit na ang agahan. Sumisigaw siya papunta sa kusina. Sumindi ang gas. Nakatayo si Bai Chuanxia sa sala, nakatingin sa kanyang likuran. Mainit na usok mula sa kusina, maayos na galaw, parang isang kasambahay na nobya. Subalit ibang-iba ito sa baliw na babae kagabi. Sa hapag, umuusok ang mainit na pagkain. Inilapag ni Yukin at sumugay ang kanyang baba, nakangiting tumingin sa kanya. Kain na. Shirakawa-kun. Si Shirakawa ay yumuko at kumain, parang may nakabara sa lalamunan. Yukina, dumating ka ngayon para subukan.
Ang lungkot kumain ng mag-isa. Bahagyang humigop si Yukina ng miso soup. Ang kanyang daliri ay bahagyang tumapik sa mesa. Mas maraming tao dito, Shirakawa-kun. Bigla siyang lumingon. Ang itim na buhok ay dumula sa kanyang balikat. Sa totoo lang, pinakakinatatakutan ko ang mag-isa. Pakiramdam ko may biglang papasok. Natigilan si Shirakawa sa kanyang chopstick. Naisip niya ang kamag-anak na laging nagdadala ng mga lalaki sa bahay. Pasensya na, hindi na ako natatakot mayon. Ngumiti si Yukina, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kanyang anino. Sa sandaling iyon, sumikap si Shirakawa na protektahan ang kanyang sarili, hanggang bigla siyang tumingin sa relo. Tama ang oras. Bumukas ang telebisyon. Sa balita, nagtatanong ang reporter sa harap ng istasyon ng pulis. Totoong ba ang insidente ng tatoo sa estudyanteng babae? May kaugnayan ito sa baseball hero. Dahan-dahang ngumiti si Yukina. Nanlamig ang likod ni Shirakawa. Narito na naman. Ang nakakatakot na ngiti na yon. Pinagdikit niya ang kanyang mga binti na nakaitim na medyas, nagsimulang magkuskus ng walang malay. Namula ang kanyang mga mata ng abnormal. Lumunok si Shirakawa, biglang nabuhay ang alaala kagabi. Itong baliw na babae, gusto niyang tumakas papunta sa istasyon ng pulis. Pinatay ni Yukina ang AC. Ang mapanganib na ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala, bumalik ang parang teenager na itsura. Shirakawa-kun, samahan mo akong bisitahin ang isang kaibigan. CJ, gusto ni Shirakawa na umalis agad. Nakatago pa rin ang mga baka sa bahay, delikado ang bawat segundo. Dumating sila sa isang ordinaryong convenience store. Welcome! Itinaas ng babaeng nakauniporme ang kanyang ulo, biglang nanlaki ang mata. Yukina, nagtatakang tiningnan niya si Shirakawa, hindi inaasahan na ang sikat na bulaklak ng paaralan. Ay may kasamang lalaki. Ito si Rico. Ngumiti si Yukina, kinuha ang kanyang telepono. Nakita mo ba ang balita kaninang umaga? Sa video, tinatanong ng reporter ang tungkol sa insidente ng tatoo sa estudyante. Nagsimulang manginig ang kamay ni Rico. Si Yaeko, tahimik na sabi ni Yukina. Hindi na siya makakapasok sa paaralan. Nanatili si Rico sa kinatatayuan, 1 minutong hindi gumagalaw. Bibigyan ng kompensasyon ng paaralan ang biktima. Hinaplos ni Yukina ang kanyang buhok. Maaari kang lumipat ng paaralan. Magsimula muli. Biglang tumulo ang luha ni Rico, mahigpit na hinawakan ang braso ni Yukina. Umiiyak ng pagkalakas-lakas. Si Shirakawa ay nakatayo lang, pinanood ang babaeng ito na umiyak ng 10 minuto. Alam ko, sasabihin ng iba na dapat magpatawad. Napangiti si Lizzie habang humihikbi, pero nang marinig niyang nagdusa ang kanyang kalaban. Talagang nakakagaan ng loob, pinunasan niya ang kanyang luha, tila may nabunot na mabigat sa kanyang dibdib. Pag-alis ng convenience store, hindi napigilan ni Shirakawa na na lumingon, nakatayo si Lizzie sa likod ng counter. Nagliliyab ang araw sa kanyang nakangiting may luha, dapat parusahan ang masasamang tao, sabi ni Kisen Inay na nasa likod ang 2 kamay. Sumulyap siya kay Shirakawa na iniabot ang kamay at sinabing, hindi ko itinuturing ang aking sarili na tagapag-alaga ng hustisya. Gusto ko lang makita ang paghihirap ng masasamang tao. Shirakawa-kun, naiintindihan mo ba ako? Nanlamig ang mukha ni Shirakawa na sa sandaling iyon, nakita niya mula sa mukha ni Kisen Inay. Ang napakadelikadong anyo na iyon. Naiintindihan ko, napilitan siyang sumagot. Hindi ito ang oras para tumanggi, kahit man lang hanggang matapos ang misyon ng sistema, sabi ni Shirakawa na Nakita niyang namula ang pisngi ni Kisen Inay. Sira nanlumo si Shirakawa na Umpisahan na niya, biglang bumilis ang tibok ng puso niya, naramdaman niya ang panganib. Tuwing nagkakaroon ng ganyang tingin si Kisen Inay, ibig sabihin ay nagsimula na siya. Sino ang papatay natin? Lumapit si Kisen Inay. Siya ang susunod na kailangan nating ituwid. Shirakawa-kun, ikaw ang mauuna sa pagkakataong ito. Ako ang tutulong sa iyo, sabi ni Kisen Inay. Naghanap si Shirakawa na sa kanyang isip. Bigla niyang naalala ang pangalang ito, guro mula sa Mizushima, bulong ni Kisen Inay. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa isipan ni Shirakawa na ang isang malamig na imahe. Gintong mahabang buhok, salamin na walang gilid, seryosong ekspresyon. Uniporme ng guro, palda na hanggang tuhod, kulay laman na medyas. Takong na sapatos. Kahit maganda siya, ang kanyang buong pagkatao ay naglalabas ng aura ng isang mataas na edukadong babaeng walang sexual na interes. Guro Mizushima. Paano nangyari yon? Ha? Nagulat si Shirakawa na Si Mizushima Kenshi ay guro ng English, pero hindi siya nagtuturo sa klase niya. Ngunit ang kanyang malamig na imahe ay napakasikat sa paaralan. Madalas niyang makita sa campus group ang mga lihim na litrato ni Mizushima na kinunan ng mga estudyante. Nalaman ni Shirakawa na mula sa chismis ng ibang lalaki na siya ay isang napakahigpit at medyo mainit ang ulo na guro. Nakakagulat ba? Nakasabit ang mga kamay ni Kisen Inay sa likod, naglalakad sa tabi niya. Medyo sumandal ang ulo niya palapit sa kanya. Huwag kang magpaloko sa anyo niya.
Sa totoo lang, isa siyang pervert na sumasagap ng estudyante. Natigilan si Shirakawa Natsu, lumitaw ang malalaking tandang pananong sa kanyang ulo. Ang kakaibang termino naman, sumasagap ng estudyante. Ang ganyang malamig na guro, hindi ba siya yung parang babaeng bodhisattva? Putangina, bakit hindi ako? Sa isang iglap, libo-libong kaisipan ang pumutok sa isip ni Shirakawa Natsu. Ngunit higit pa sa pagpunya sa moral ng malamig na gurong ito, mas nanghinayang siya na hindi siya ang kanyang sariling guro. Habang nag-uusap sila, nakabalik na sa pasukan ng estasyon ng tren. Ito ang unang misyon natin, sabi ni Bai Chuanxia kay Ji Chuan Yonai. Hayaan ang mga makasalanan na parusahan. Kolega ko, magkita tayo bukas. Nakatitig si Bai Chuanxia habang sumasakay si Ji Chuan Yonai sa tren. Inalis niya ang ekspresyon sa mukha at naging seryoso. Higit pa sa malamig na babaeng guro, ang mas mahalaga ngayon ay ang sistema ng misyon. Pero hindi niya pa matanggihan si Ji Chuan Yonai, kaya kailangan munang sumama sa kanya sa paglalaro ng ilang araw. Umuwi si Bai Chuanxia. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at binuksan ang sisi. Sa screen, nakaupo si Chang Bingbugi sa tabi ng kahon at sumusulat ng pagsusulit. Pero halata na ang abnormal na kalagayan niya. Namumula ang pisngi at paminsan-minsan ay iniangat at ibinababa ang hawak na panulat. Hindi lang basa ang kanyang mga mata, tuloy-tuloy na ang pagdaloy ng tubig mula sa kanyang mga mata pababa sa sahig. Kahit pinipigilan niya ang sarili, sa ilalim ng epekto ng kasanayang lason sa tubig, patuloy na naipon ang pagnanasa. Patuloy itong sumasalakay sa kanyang isipan. Kung normal na tao, matagal na siyang nasira at nahimatay sa sobrang pagnanasa. Para itong ang iyong iniidolo ay patuloy na hinahagod ang iyong ari gamit ang kanyang daliri sa loob ng isang araw at isang gabi, paulit-ulit na pinapahid ng basa, pero sa dulo ay nilalagyan ng kandado. Hindi ka pinapatapos. Hinangaan ni Bai Chuanxia ang kanyang determinasyon. Sa tabi, natapos na ang 6 na set ng college entrance exam papers. Hindi ba niya talaga tatapusin ang 20 set? Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa isip ni Bai Chuanxia ang kalokohang ideyang iyon. Pero hindi ito nagtagal, agad niya itong tinanggihan. Nakita niyang seryoso pa ring sumasagot si Chang Bingbu. Patuloy niya itong pinagmamasdan hanggang sa gusto na niyang sumakay. Dali-dali niyang pinatay ang sisi. Nagsimula siyang maghanap sa forum ng paaralan ng impormasyon tungkol kay Mizushima Keishi. Si Ji Chuan Yonai ay isang pervert. Pero sa ngayon, ang mga taong kanyang pinapatamaan ay hindi naman mabubuting tao. Hirap si Bai Chuanxia na iugnay ang malamig at seryosong babaeng gurong si Mizushima Keishi sa isang masamang tao. Sinimulan niyang maghanap, ang daming lumabas na impormasyon. Ang katanyagan ni Mizushima Keishi ay talagang nakagulat sa kanya. Sa forum, maraming larawan ni Mizushima Keishi, nakapusod ang ginintuang mahabang buhok, nakayakap sa mga libro. Nakatayo ng tuwid ang dibdib, seryoso ang mukha, o nakaupo sa plataporma. Ang kanyang transparent na kulay laman na medyas na nakapatong ng basta-basta sa isa't isa, mula sa iba't ibang anggulo. May mga nakatagong larawan sa iba't ibang lugar ng paaralan. Ang imahe ni Mizushima Keishi sa mga larawan ay tugma sa naalala ni Bai Chuanxia. Isang seryoso at malamig na babaeng guro. Marami ring nakakalokong komento, gusto kong tapakan ng sapatos ni Mizushima Sensei. Gusto kong paluin siya ng sinturon. Ang baboy ninyo, gusto ko lang siyang tapakan ng sapatos sa aking puwit. Pinunasan ni Bai Chuanxia ang kanyang sentido at nilaktawan ang mga absurdong komentong iyon, naghanap ng mga kinakailangang pahiwatig. Gusto siyang itama ni Ji Chuan Yonai, kung talagang ginagalaw niya ang mga estudyante, dahil sa kasikatan ni Mizushima Keishi. Imposibleng walang kahit anong bakas. Agad na natuklasan ni Bai Chuanxia na si Mizushima Keishi ay isang dayuhang estudyante at may nag-leak na impormasyon. Ang totoo, si Mizushima Keishi ay isang mayamang tagapagmana na nagpapakasasa sa buhay probinsya. Totoo ba yon? Tinitigan ni Bai Chuanxia ang larawan ni Mizushima Keishi. Isang napaka-eleganteng dilag, mahirap iugnay sa isang mayamang tagapagmana. Ang ganitong pagdududa ay tumagal ng wala pang 3 segundo dahil nakita muli ni Bai Chuanxia na may nag-leak na sa totoo lang, si Mizushima Keishoku ay may sakit na ama at nag-aaral na kapatid na lalaki. At siya ay guro sa araw, sa gabi ay pumapasok sa trabaho sa planta ng kuryente at nag-aaral sa ilalim ng construction site. Napakagatlabi si Bai Chuanxia at nagpatuloy sa pag-scroll. Nakakita nga siya ng estudyanteng nag-leak na iniwan daw siya ni Mizushima Keishoku para sa remedial class. Tapos, dahil hindi maganda ang exam, tinapakan niya ng high heels ang kanyang baka. Ngunit ilang pahina lang, may nakita siyang panibagong leak. Si Mizushima Kinseki daw, kapag iniwan para sa remedial class, malalantad ang tunay niyang ugali. Lalong napaisip si Bai Chuanxia na parang imahinasyon lang ng isang binatilyo. Yung tipong maraming karanasan ngunit kulang sa praktika, teorya lang ang alam pero walang katapusan. Gusto man lang niyang matupad ang mga posisyong inilalarawan nila.
Para magawa iyon, si Mizushima Kinseki dapat ay isang gymnast. Wala talagang makitang kahit anong clue. Umiling si Beichuan siya. Isinara niya ang phone at nagpa siyang mag-relax na lang. Bukas, kapag dumating si Jichuan Yaunay para hanapin siya, malalaman na rin niya. Ngayon, mahigit 12 oras na ang pagkakakulong kay Chang Bingbu. Susunod, kailangan lang magtiis ng 36 oras at isagawa ang isang sukdulang kahihiyan para matapos ang misyon. Matulog muna. Humiga si Beichuan siya sa kama. Napakaraming nangyari sa araw na ito. Dumagsa ang pagod. Hindi nagtagal, nakatulog siya.